Dadako tayo sa salita ng Panginoon. Now, ang tema po ng pag-aaralan natin is take heed. So, nandiyan na po sa verse natin nabasa. Sa verse 12, sabi po dito, take heed. Now, itong salita ito ay nagpapaalala sa atin. This word serves to the Christians as warning, and also not only warning, and also wisdom. Okay? Bakit po? Kasi nga ito ay bakit paalala? Okay? Para mabantayan po natin yung ating mga sarili. Amen? Amen. Bakit wisdom? Kasi para ikaw ay mas higit na maging matured na mananampalataya. Now, tingnan po natin, ito po ay sinabi po ng Panginoon sa mga Israelites. Dahil ang mga Israelites po during the time ay naging matigas na po yung kanilang mga puso. And verse 8 sabi, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Sabi niya, harden not your hearts. Para kagaya sa panahon ng mga forefathers nila during that time in the wilderness. Kagaya ng mga Israelites, nagmamatigas sila sa Panginoon. And the same sa ating panahon, marami mananampalataya nagmamatigas sa Panginoon. Even though marami na pong karanasan, marami na pong naranasan na pagpapahal, and God always remind us, but still many Christians today, hindi pa rin bumabalik at hindi pa rin naglilingkod ng maayos sa Panginoon. Kaya mayroon salita ng Diyos para lagi natin mapagbantayan ang ating sarili. There is also already signs na kung saan malapit na darating ang Panginoon. Kaya sabi diyan, sa verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Maybe ikaw isa na sa ngayon na kung saan ay meron tinatawag na unbelief. Sabi nga dito, lest in any of you an evil heart of unbelief. Kaya ibig sabihin, kung meron kang unbelief na sa Panginoon, you have already evil heart. Pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka na naniwala sa Panginoon, wala ka ng pananampalataya, wala ka ng faith, wala ka ng tiwala sa Panginoon, nagdadalawang isip ka na, you have already evil heart. Yun po ang masakap. At sana maintindihan, maunawaan ng bawat isa, na dapat mga kapatid, bantayan natin ating mga sarili kasi ang diablo po ay sobrang busy na sa ating buhay ngayon. Marami po mananampalataya na intindihan na unawaan na po nila na ang paglayo po ay hindi kalooban ng Diyos. But still, marami mananampalataya na gustong tumalikod sa Panginoon. Gustong lumayo, gustong magpakawala mga kapatid. Maybe sinasabi nila, malakas pa naman ako. Matibay pa naman ako. Baka pagdating na lang ng panahon na ako ay medyo hindi na malakas, siguro medyo babalik na ako sa Panginoon, kung ikaw ay pagbibigyan ng Panginoon sa second chance. Kung didiritsohan ka ng Panginoon, napatayin ka na lang. Anong mukha ang ibibigay ay, anong mukha ang iharap mo sa Panginoon? Kapatid, kaya nagbibigay ang Diyos, meron tayong salita ng Diyos upang natin, pagbubulay-bulayan natin, upang maging mapagbantay tayo sa ating mga sarili. Dahil maraming mananampalataya ngayon na ang kanilang pamumuhay ay kagaya na ho ng mga unbeliever. Hindi na ho kagaya ng believer. Nandiyan na ho yung sistema ng pamumuhay nila na parang walang pagbabago at walang pagkakaiba sa mga unbeliever. Are you still taking in your life? Maybe hindi na mga kapatid. Baka marami sa atin ay enjoy natin ang sistema ng sanlibutan. And God called you fool. Bakit wala ka ng kaalaman sa salita ng Diyos? Tandaan lang natin, ang pagiging mapagbantay ay hindi dahil sa marami kang alam ng salita ng Diyos. Marami kang saulado. Marami kang naintindihan.
Ang naging mapagbantay po ang mga salita ng Diyos ay kanyang ina-apply sa kanyang buhay. And James 1:22, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, take heed, brethren, lest there and any of you an evil heart of unbelief, and departing from the living God. Not only evil heart, and also you are already departing from the living God. Marami na ako, maybe, sa loob ng simbahan, hindi porket sabihin mo, lagi ka nag-church, malapit ka sa church. Meron po tinatawag backslider in heart. Marami yan dito sa church natin. And I hope we need to check ourselves. Maybe we are the one na tayo po yung backslider in heart. Kapatid, pinaalalahanan ka ng Diyos, maging mapagbantay ka. Dahil malapit na ho, darating ang Panginoon, and also the signs, and many shall wax cold. At marami ho naman lalamig. Maybe ikaw na isa na nanlalabig ngayon. Maybe ikaw na ay lumalayo ngayon sa Panginoon. Kapatid, ikaw ang pinaalalahanan ng Diyos ngayon sa tabi niya. This word is served to the Christian as warning, wisdom. Why we need to take heed? Take heed, okay, of the word we receive. Number one, take heed of the word we receive. Ating pong bantayan kung ano po yung salita na ating pong naririnig. Ating natatanggap. Maybe this is not the word of God na yung pinapakinggan na. Maybe yung isip mo pinapakinggan mo na hindi na tama. Maybe yung puso mo ay hindi na tama. Yun na lang yung pinapakinggan mo. Kapatid, lahat ng negatibo na pag-iisip at puso mo, kapatid, isasasabihin nyo na, kailangan ng salita ng Diyos ang lagi mong pakikinggan. Kasi minsan ang puso po natin gusto na lumayo sa Panginoon. At pag-iisip natin ay mali-mali na ang conclusion, mga kapatid. Pag yan ay makakapakikinggan mo, kapatid, pag susundin mo yung puso at isip mo, kapatid, na hindi na tama, kapatid, you are already departing from God. That's why you need to take heed of the word that we receive, mga kapatid. Ano po yan mga salita dapat natin pakakinggan at ating tatanggapin, kapatid? Wala iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya lalong titibay ho. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong pang karanasan meron ka, when you hear the Word of God, when you read the Word of God, when you meditate the Word of God, mga kapatid, matatagalan at titibay ang iyong pananampalataya. Why? In Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Ay lalong titibay ka. Bago ang madadala ng salita ng Diyos sa buhay po natin, the Word God brings us stability. Pag sinabi stability, magiging stable ang buhay mo. Amen? Lalo magiging Kristiyano. Magiging stable ang buhay mo. Every time that you read the Word of God, anuman ang problema, anuman ang pagsubok, anuman kabigatan, meron ka ngayon. When you read and meditate the Word of God, and you apply it in your life, magiging matibay ang iyong buhay, Kristiyano mo. Hindi ka mababaliw sa lahat ng problemang dadanasin mo. Panood ko yung naibabasa na video. Diba? 6 years. Buti yung sa atin, 8 years, hindi na balik. Pero 6 years ka pa na. Sabi ko ito mga Muslim naman ito. Pwede naman siyang asawahin. Ba't nagpakapaliw po siya? You see? Yan po ang epekto ng walang Diyos sa puso. Dapat nga, papasalamat siya eh. Bakit iniwan siya? Bakit tumayo? Bakit pinili ng magulang niya yun? Kasi hindi naman siya gusto ng magulang. Tama? Damdamin o umiiral, hindi ang pag-iisip ng Diyos at hindi yung salita ng Diyos. That's why marami po lalayo sa paglilingkod sa Panginoon.
o ang pag-iisip at damdamin ang pag-iiralin. Hindi ka titibay ka pa rin. Lahat ng kalungkutan dadalhin mo, lahat ng kalungkutan imumukmuk mo. Kapatid, mas maigi magmukmuk at magbasa ng Bible at titibay sa pananampalataya. Amen? Iiwan ka man ng anuman, iiwan ka ng magulang, iiwan ka ng kapatid, pag-iispirituhan ka ng kapatid, just read the Word of God and meditate the Word of God. Amen? Hindi ka lalayo sa paglilingkod sa Panginoon. You know why? Because the Word of God give us stability. In 1 Peter chapter 5, verse 10, tingnan po natin. 1 Peter chapter 5, verse 10. Sabi niya, but the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, after that we suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. Amen? Amen. Isipin mo yan. Konting pagsubok yan, but every time na meron kang salita ng Diyos, kapatid, ang sabi dyan, okay, make you perfect, establish, strengthen, and settle you, mga kapatid. Ang ganda pala, every time that we have a problem in our life, mga kapatid, basa ng Bible, aral ng Bible, meditate ng salita ng Diyos. Lalo kang titibay. Dahil maintindihan mo, itong problema, tinisting ako ng Panginoon, pagpapatuloy ako dahil ito yung gusto ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ng negatibong nangyayari sa atin, there's a positive behind that, mga kapatid. Right. Ikaw lang negative. Ang Diyos ay laging positive. Amen? Amen. The Word brings stability. The Word brings us to steadfastness. Alam yung salita na Diyos, tuturuan tayo paano tayo magiging masigasig. Kaya makikita mo ang bawat mananampalataya, bakit hindi mo nagiging masigasig yan sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit maraming mananampalataya na kung saan mahina at hindi nag-grow, hindi naglumalago at hindi naglilingkod sa Panginoon? Bakit hindi siya nagiging masigasig? Bakit parang walang init sa paglilingkod sa Diyos? Isa lang yung dahilan yan. You are not reading the Word of God. Ganun lang yun. Puro ka kasi Facebook, puro ka kasi cellphone. Paano ka titibay dyan? Lahat ng mapapanood mo dyan, puro pasakit habang damin eh. Tama? Lahat ng mapapanood mo yan, upa-upa pa eh. Gano'n-gano'n ka pa. Tama? Kaya lahat ng itsura ng Koreano, gusto mong kayahin. Ganun kaya mo sa Koreano, hindi ka magmukhang Koreano, Pilipino ka eh. Ganon din yan, malaki pa rin mata mo. Kaya kung pagsisingkit mo yan, magpapaputi ka man, initan ka, iitim ka pa rin, hindi ka gaya ng Koreano, anong ganun kulay nila yan. Huwag mo nang gawing idol yung mga yan. Idolin mo na ang Diyos. Amen? Pag in-idol mo ang Panginoon, subaybayan mo yung salita niya. Paano in-idol mo yung Koreano, kaya lahat ng mga salita ng Koreano gusto mo sa uladuhin eh. Hirap ka nga sa English yung Koreano pa. Tama? Hirap ka nga English eh. Yung Koreano pa, ang mas mahirap ang Koreano pag-aaralan. Tapos naiintindihan mo, ayaw ko sa'yo. Yun lang. O yan. Diba? Anyo lupa ka. The Word brings stability. The Word brings us to steadfastness. Magiging masigasig ka.
Ayaw mo bakit hindi ayaw mong balikan? Yung ministry na meron ka dati? Simple lang. Tamad ka mag-aral ng salita. Kung meron kang ministry dati, kapatid, ayan ay nagiging tapat ka dati, ngayon hindi mo na ginagampanan kung anong ministry meron ka. Isa doon sa'yo, kapatid, nakakalungkot yung buhay mo. Bakit? Hindi ka na talaga totally nag-aaral ng salita. Ngayon, kung wala kang ministry ngayon, kung wala ka ng ginagampanan ngayon, o ikaw ay wala kang ginagampanan, habang inaaral mo yung salita ng Diyos, nagbibigay ang Diyos ng conviction sa iyo upang ikaw ay maglilingkod at magiging masigasig sa gawain niya. Amen? Ipalamya-lamya kasi tayo. Ano ba mga kapatid? Ano madadala ng salita ng Diyos sa buhay natin? Not only brings stability, brings steadfastness, and also the Word brings us strength. Kaya dyan kanina sa binasa na, establish, strengthen. Bibigay ng kalakasan. What? Basta pag prima ako, nanghihina ako, sagot dyan, basa ka Bible. Kahit ipag-pray pa kita, kahit anong iluluod ko sa'yo, kahit sabihin ko 24 hours ako magluluod sa'yo, kapatid, hanggang hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos, walang kwenta yung prayer ko para sa'yo. Kahit mabubutas pa itong text na ito, kakaluod ko sa'yo, kapatid, hanggang hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos, walang kwenta yung butas na yan sa kakaluod ko dyan. Para sa'yo. That's why kung naghihingi ka ng kalakasan sa panalangin, magbasa ka rin, pakainin mo yung spiritual life mo. Tama? Pinagpipray natin yung may mga sakit. Try nyo, may sakit kayo. Ipapanalangin ko kayo mga kapatid. Yes, naniwala tayo eh. Okay? The prayer of the righteous is availeth much. Pero hanggat hindi ka gawa ng paraan, binigyan tayo ng talino ng Diyos, kumain ka. Yun ang pinanggalingan ng kalakasan mo sa physical eh. Hanggat hindi ka kakain kahit ang iluluhod ng aso sa iyo mga kapatid. Walang mangyari. Ako sabihin ko, basta wala ka namang faith, kaya hindi ako gumaling. Hindi, ikaw walang faith kasi binigyan ka na ng talino ng Diyos eh. Kumain ka dahil yan ang magiging gamot sa iyong katawan. That's why in our spiritual life, kailangan natin ng salita ng Diyos para tayo titibay. Amen. Amen? Amen. Take heed. These words refers to the Christians and serves a warning to every Christian. Take heed of the word we receive. Pangalawa, take heed of the worship we render. Pag sinabing render, parang binibigay natin o binabalik natin sa Panginoon. Okay? Bantayan natin kung anong klaseng simba o samba ang binibigay natin sa Diyos. The Bible says, mga kapatid, in Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves. Punta tayo. In Hebrews chapter 10, verse 3. Not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we say, the day approaching. And this is also the command of the Lord Jesus Christ sa ating mga kapatid. Every Christian, binibigyan tayo ng warning ng Panginoon o command ng Panginoon, not forsaking the assembly of ourselves. Sabi nila, Pastor, may bago yan na pagka matatapos. Pastor, hindi tayo sumusunod doon sa authority ng tao na kung saan galing sa Diyos. Kailangan nung hindi rin tayo magkakaroon ng ipon-ipon. Mali. Totoo galing sa Diyos yan. Pero tandaan natin, yung authority ng Diyos ay hindi palalampasan ng authority ng tao na kung saan ibinigay ng Panginoon. Amen. Yung authority ng Diyos ang iiran. Pag yan authority ng tao, ito'y nagsasagabal na sa authority ng Diyos, mas better na susundin mo yung authority ng Panginoon. To obey God is better. Ano tawag?
rather than man. Tama? Maganda ko nag-uubi tayo sa Panginoon. Mas hindi ka ba natakot? Eh kung mabakal magkaroon ako ng parinig, amen? Eh pag namatay ako, praise the Lord, nasa langit na ako, wala nang problema. Tama? Amen. Eh bakit ka matatakot mamatay? The most important thing, nabigyan mo ng pagsamba ang Diyos ng tao. Sa totoo lang, every Sunday dapat ang buong mananampalataya, hindi lang hapon atin eh. Dapat morning and afternoon nandoon ka eh. Amen? Because Sunday is the Lord's Day. Eh dapat na lahat ng mananampalataya, every Wednesday nandito rin eh. But ang dami natin mga rason. Sa totoo kayo walang trabaho ngayon, nandun lang sa bahay, papahinga lang yan eh. Masakit ang buhok ko. Eh di kalbuhin mo na yan. Diba? Pagdating ng panahon na tayo harap sa Diyos, mga kapatid, ano mang irarason mo sa Panginoon, hindi mo na pwedeng irason sa Diyos. Pastor, busy kasi ako eh. Sino ba naman hindi busy? Amen? Amen. Pero saan ba? Alam naman ng Diyos kung ano sitwasyon meron. Eh pero kung nandiyan ka lang naman sa bahay at makuya-kuya ka sa bahay, wala kang ginagawa. Kapatid. Eh di pumunta ka na ng simbahan, magpe-prayer meeting ka na. Amen? Amen. Take it on the worship we're in. Worship must be spiritual. Amen? Pag sinabing spiritual, kapatid, dapat doon nandun yung kabanalan. Amen? Magiging kaayusan. Kaya nga dapat nagsasamba tayo, lahat ng mga manampalataya, maayos yan eh. Amen? Oh. Dapat doon nagiging banal yung ating pagsamba upang ito'y maging kakatanggap-tanggap sa Panginoon mga kapatid. Amen. Because our worship is spiritual. Hindi po tao sinasamba natin dito. Hindi ko kung sino-sino, kundi yung King of Kings and Lord of Lords ang sinasamba natin dito mga kapatid. Alam mo ba yung mga Hudyo pag ito mag-worship sa Panginoon, tatawag sa pangalan ng Panginoon, bago yan mangyari yan, naliligo yan 25 times. Tingnan mo, nandun po yung respeto nila. At pag nag-uumpisa na sila ng worship, kapatid, kahit kailan hindi na umaalis yan hanggang sa pagtapos. Amen? Amen. Oh. Kaya din paalala sa amin. Dapat to, every time na magkaroon tayong worship service, lahat tayo mananampalataya, ready na ho yung ating sarili. Amen. Sabado pa lang ng gabi, nakahanda na yung sarili natin. Ano yung tatabit ko? Ano ba nga? Yes. Hindi yung pumunta ka ng church, late ka ng late. Tama? Hindi yung pumunta ka sa church, wala ka pang ibibigay wala ka pang i-offering. Hindi kompleto ang iyong pagsamba kung wala kang i-offering sa Panginoon. Amen? Amen. Pastor, ano ba? Wala naman kang pera. Alam ng Diyos kung meron ka wala. But I'm sure, yung blessing ng Panginoon ay hindi ho yan nawawala sa bawat anak niya, mga kapatid. Amen? Amen. Hindi ka makaka-operate, nakakapag-load ka pa nga eh. Hindi ka makapag-o-operate, makapagpapasyal ka pa nga eh, makapag-rarage ka, makakapunta kung saan-saan. Tapos pag-o-operate, wala ka. Ay. Tapos sasabihin mo, yung worship mo sa Panginoon ay banal at spiritual. Sino niloko mo? Sarili mo, mga. Ay. Worship must be spiritual. Amen? Amen. Yan ang nakakalungkot sa mga mananampalataya. Maraming mananampalataya na kung saan
binigyan ng trabaho. Nung walang trabaho, pastor, pag-pray ko natin, pati yung church, pinag-pray na magkaroon ng trabaho. During that time na meron ng sahod, nakakalimutan ang gawain ng Diyos. Then, do you think that your worship is spiritual? Naku mga kapatid. Baka nag-worship ka lang sa pa. Yun po yung nakakalungkot. At nakakalungkot na maraming mananampalataya ngayon na kung saan matanda mananampalataya pag nagsisimba walang dalang Bible. Then you think your worship is spiritual? Wala kang salita ng Diyos eh. Mahiya ka sa sarili mo, kapatid. Amen? Pupunta ka rito, akala mo sino ka pang yabang. Ganda-ganda ng forma mo, wala kang dalang Bible. Huwag ka na nga magsimba kung wala ka ng Bible. Ano ka, baguhan? And then pa ba tayo? Parang ikaw parang baguhan ka pa. Eh, ilang taon ka naman na ng palatay, hindi ka pa magbibitbit ng Bible. Eh, pastor, may TV naman tayo eh. Bible ba to? TV yan. Box ba yan? Oh. Kailangan natin maging tinuko pag tayo magpapalain ng Diyos. Worship must be spiritual. Worship must be wholeheartedly. Pag ikaw nagsisimba, pag huli ka at kulang yung oras, wholeheartedly ba yan? Hindi. Pinapairan mo yung damdamin mo na hindi tama. Amen? Ang ibig sabihin, wholeheartedly, kapatid. Kahit sabihin mo, pagod, hirap ka na sa salagayan. During that time of worship time, mga kapatid, nandito ka, nagiging masaya ka sa pagsasamba mo sa Panginoon. Amen? At kami mananampalataya na kung saan nakakita ng artista, ahabulin ka yan. Pagdating doon, papapirma ka yan. Kahit mga vlogger, kaya tuwa tayo, di ba? Pero bakit kung wala na tayo excited at wala na sa puso natin ang pagsasamba? Maybe ikaw isa na ngayon dito. Baka wala na yung puso mo dito sa pagsasamba sa Panginoon. Alam yun? Pag wala na sa puso mo ang pagsamba mo, mas hindi ka na lang nagsimba. Wala rin kwenta eh. Nagsayang ka lang ng panahon dito. Nagpakabasa ka pa sa ulan, nagpaambon ka pa, pagdating mo na nagkasakit ka pa kapatid, sisihin mo pa, nagsimba pa kasi ako eh. Yung ganong mga reaksyon, wala sa puso yan. Obserbaran mo yan, edit sa loob ng church. Obserbaran mo yan. Yung wala sa puso ang pagsasamba, nandyan na yan sa tabi-tabi, hindi makikinig yan. Totoo yan. Magkipagkwentuhan lang yan. Hindi makikinig, maglalaro lang ng cellphone dyan. Ganyan yan. Wala sa puso ang pagsamba mo. Amen? Ano pa? Worship must be consistently. Pag sinabing consistently, consistent yan. Tuloy-tuloy yan. In your daily life, meron kang worship sa Panginoon. May panahon ka mag-worship sa Panginoon. Eh, pastor, sabi nila ko yung linggo natin makapag-worship. No! In our daily life, you can worship God. Nagpipray ka. Nagbabasa ka ng Bible. Pinupuri mo ang Diyos sa buhay mo in your daily life. And you are already worship God. Bakit? Ang Diyos linggo lang? Hindi o. Araw-araw, oras-oras ka pa. Dahil nagpapasalamat ka sa kanya, you are already worship God. Lord, thank you po. Binigyan mo ako ng protection, pinubay po. Purihin ang pangalan. And you are already worship God. Amen? Tighead, maging mapagbantay. Take heed of the word we receive. Take heed of the worship we render in the last. Take heed of the work we are responsible. Maging pagpantay tayo sa mga gawain na kung saan responsible tayo. Lahat tayo mananampalataya, trabahan din na tayo ng Diyos. After that we got saved,
we are already witness of the Lord Jesus Christ. That's why we have already a job from God. Pag ika'y ligtas, may trabaho ka na. Ayaw bakit to? Sa Panginoon kapatid, lahat ng mananampalataya, laging may bakantiyan sa Panginoon. Pastor, bakit ko ako'y trabante na ng Panginoon? Di mo ba alam na ang pagsasamba na yung gawain ng Diyos is God's business? Negosyo ng Diyos to. Amen. Eh, pag nanginibro ka sa negosyo ng Diyos, yan ang tawag sa'yo. Trabahante ng Panginoon. Ang problema, gusto mong trumabaho sa job ko. Yan ang nakakalungkot. Gusto mong doon ka magtrabaho. Kapatid, pag anak ka ng Diyos, responsible ka dapat sa gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Una-una, kahit bago ka pang mananampalataya, may trabaho ka na binigay ng Panginoon. Ano yun, Pastor? Acts 1:8. You become a witness of the Lord Jesus Christ. Yun ang trabaho mo. Magbabahagi ka ngayon ng salita ng Diyos. Amen? Ano sabi ng 2 Corinthians 5:10? Sabi na, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. One day, harapin natin ang Panginoon in judgment seat of Christ. Anong ihatol ng Panginoon sa atin? Yung kaligtasan, hindi mo, ligtas ka na. Anong hatulan ng Panginoon? Yung ginawa natin. Kung ikaw ba'y naging responsible ka doon sa pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Ikaw ba ay naging good steward ng Panginoon? Doon tayo hatol. Amen? Take care of the work that we are responsible. Kailangan magtanong ka ngayon, saan pa ako magiging responsible? Ano man ang gawain, ano man ang ginagampanan mo sa loob ng simbahan, kapatid, maging responsible ka. Tagalinis, maging responsible ka. Di ba? Mang-aawit ng choir, maging responsible ka rin. Yeah. Sa school teacher ka, maging responsible ka. Good news teacher, good news class teacher ka, maging responsible ka. Soul winner ka, maging responsible. Lahat tayo maging responsible tayo sa ating gagawin. Amen? So, ibig sabihin ho, napakaganda ho pag tayo naging responsible. Bakit gumagawa tayo doon po sa may benepisyo, may benepisyo na gawain. Amen? That's why we must work for the beneficial. Pag sinabi beneficial, yung pakinabang. Alam mo ba kung mag-akay ka ng kaldo, ang laking pakinabang yan para sa iyo. Magbabahagi ka ng salita ng Diyos, ang laking pakinabang. Minsan ito nakakalitaan naman na ng palataya. Yung maglilingkod ka sa Panginoon, magtatrabaho ka para sa gawain ng Panginoon, ang laking pakinabang sa buhay mo yan. Eh, basta wala namang pera doon eh. Yun ba ang pakinabang na iniisip mo? Kapatid, panguling pakinabang na yun. Pag nagtatrabaho ka sa gawain ng Panginoon, responsible ka, kapatid, ma-i-enjoy mo bakit nakikita mo yung blessing na meron ka. Amen? We must work for the biblical. Dapat gagawa ka ng biblical truth. Kaya nga ba ang ginagalaw mo, biblical dapat, pati pamumuhay mo, pati pananalita mo, biblical din yan, mga. Amen? In the last, we must work for the eternal. Ayaw, magtrabaho ka lang din naman,
Magtrabaho ka na mayroong eternal value. Sabi nga ng Panginoon, set your affection on things above, not on things on earth. Huwag ka mag-ipon dito sa mundo ng kayamanan. Mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit. Bakit ito? And that's eternal. Ano ba yung mga eternal things? Pag-aga ng kaluluwa, eternal things. Yung paglilipod mo, eternal things. Amen? Yung pagbibigay mo sa gawain, mayroong value din ng eternal things. Pero ang masa ka mo, hindi naintindihan ng mananampalataya kung gaano kahalaga ang gawain ng Diyos sa buhay niya. Bakit ito? More on tayo sa temporal things. Maraming ganung mananampalataya. Hindi pinapansin ang gawain ng Panginoon, pinabayaan ang gawain ng Panginoon. Bakit? Maghabol ng habol dito sa bundok ito ng mga temporaring bagay para ma-i-enjoy yung buhay sa mundo ito. Kapatid, hindi ka mag-i-enjoy totally at wala kang tunay na kaligayahan sa puso mo kung ang material things ang habol mo sa mundo ito. Hindi makapagbibigay ng satisfaction yan sa buhay mo. Akala mo na-enjoy mo yun, masaya ako dito eh. But behind that, mga kapatid, pag namatay ka, ang hirap ng buhay mo pagdating sa langit. Bakit? Wala kang naipon. Hindi mo pinahalagaan yung eternal things, mga kapatid. Hilig natin sa temporal things. Tingnan mo, yung mga mananampalataya hindi tama ang puso ay hindi binabantayan yung kanilang sarili, pati yung kanilang spiritual life. Mapakinggan man itong preaching na ito, baliwala na ito. Hindi niya papansinin. Maybe ikaw isa ka na dito. Baka ikaw isa din. Hindi mo i-apply yung salita ng Diyos. Lahat ng narinig mo ngayon, baliwala sa iyo yan. Bakit? Wala ka kasing pagbabantay sa sarili mo. Gusto mong lumagpak lang ang Kristiyan. Kawawa ka. Anong gawin natin bilang mananampalataya? We need to take head in ourselves. Maybe lumalayo ka na sa Panginoon. Kapalit, i-check natin yung sarili natin. Baka isa tayo sa lumalayo na. Baka nandito ka pero sobrang layo mo na. Pastor, kahit pala kayo, hindi kami lumapit yan sa Diyos. Ang lapit namin sa Diyos. Kapag ikaw nakakaalam? Hindi ka naman makita sa church, ilang buwan na eh. Malapit ka pa rin ba? Isip na lang, hindi ka nakapag-church dito, at least nag-church ka sa ibang iba. Hindi malapit ka pa rin sa Panginoon. Depende ho sa puso mo ito. Pero you need to be sure na ikaw ay naging mapapantay sa buhay spiritual mo. Amen? Amen. Kaya, paalala sa ating mga kapatid, itong mensahe ito in a home, i-apply natin sa sarili natin. Umpisa ngayon, hanggang sa uling hininga mo, maging mapagbantay tayo sa ating buhay Kristiyan. Amen? Huwag mo bantayan yung buhay ng isa. Huwag. Mamaya, bantayan mo yung sugan. Huwag. Bantayan mo yung sarili mo. Diba? Ipanalangin natin yung sarili natin. Lord, bigyan mo ako ng talino. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, i-check ko rin yung sarili ko. Tulungan mo ako na ma-examine ko yung sarili ko. Kung saan ako nagkulang sa paglilingkod at pagsampasan. Pag ganun kapatid, ibig sabihin, binabantayan mo yung sarili. Iniingatan mo yung Christian life mo. Amen? Huwag natin kayahin yung iba. Wala silang pakialam sa Christian life nila. Tayo na nandito. Tayo na nakarinig ng salita ng Diyos. Tayo ng mga mananampalataya. At tayo po'y mag-ingat sa buhay ng Kristiyano natin. Amen? Kaya naman natin ibatayin yung sarili natin eh. As long as nagpapasakot tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil hindi man tayo magpapasakot kapatid sa kapangyarihan ng Panginoon, iyabang na lang mo yun. Pero kung tayo nagpapasakot sa kapangyarihan ng Panginoon, ang Diyos ang gagalaw, ang Diyos ang gagawa ng paraan para lalo mong mapantayan ang sarili mo. Lalo yung spiritual life natin.
Amen? So I hope ang mensahe ito naging paalala sa atin, naging encouragement na lagi natin patayin ang ating mga sarili bilang anak ng Panginoon. At bilang anak ng Panginoon. Tayo po yung may lahat. Tayo po yung may lahat. Sa muli o Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na muli pinalalahanan ng Panginoon. Nawa ang bawat tagapakinig sa gabi ito, ang iyong mga salita o Diyos ay naging pagpapaan. At ganoon din o Diyos, sa bawat mga nanood ng live, sa lahat po ng kinig sa gabi ito, nawa ang mensahe ay nagdulot po ng kagalakan at kalakasan sa bawat espiritual ng bawat isa. Humingi kami ng tawad ng Diyos sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Patuloy pong ingatan ang bawat isa, dahil lalo po sa patuloy ni Jesus sa kapatid. At ang may kailangan dalangin pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus na ikapaligtas. Amen. Ay, maganda.